'di ba? So yeah, like what you've said nga Kuya Manjin, yung execration, they do have their this certain draft na speaking of, yun na nga sasabihin ko sana na naka-funnel lahat kay Oo. kay HGC, which is the Ling na kung maaalala natin during nung laban nila with Signal, all three na panalo nila is all Ling si Haji. Yep. But now, in terms naman doon sa execration, they do have this Benny QT na even na medyo na ma-shutdown si Hate, there is this Benny QT na nagsi-step up most of the time in the form of Cho, in the form of 1-1. Cho, 1-1, minsan nga nag-aalis pa. Interesting to kasi execration, nire-respeto nila yung Ling ng KDA machine na si Hajizi. Meanwhile, Kufraban naman para sa side ng Omega, parehas Mhm. nirespeto ang isa't isa. Yes. Sabi dito ng Omega, Chakno pala kayo. Sabi ng Exe, sige, tanggalin rin namin si Hajizi. Exactly. Ang ano pa kasi dyan Kuya Manjin, is that pagka si Chakno kasi, binigyan mo ng medyo somehow awkward na mga types of tank, that's the time na hindi na fully utilized ni Chakno yung usual niyang ginagawa, like providing vision, yung masyado siyang angat sa mapa. Kumbaga, yun yung style niya kasi, na umaangat siya para mas magkaroon ng space and time si Hate na makapag-farm. And syempre, at the same time, medyo aware din siya sa ikot ng kalaban nila. Yeah. Meanwhile naman, so pag binigyan mo siya like something na medyo squishy or other tanks, minsan nga napilitan pa sila na mag-rock. Though alam natin magaling siya mag-rock, pero it's not his specialty right now, lalo na ganito yung meta natin. Totoo, no? Kasi meron talagang mga heroes na kahit nakapikit ka, kaya mo ma-set up yan. And mukhang si Chakno kasi yung type ng player na mas prefer niya, well, sa mga napapanood natin, itong mga set-up heroes na pwedeng pang-enable ng teammates niya pagdating sa clash. Yes. Meanwhile, iba naman yung style din ni Heat dito. Mukhang mas more on vision si Heat, mas more on nanggugulo si Heat. Talagang fundamental lang, macro play style lang, no? So, with that in mind, Rob Luna, ikaw, ano mas pipiliin mong tank? Yung tank na nang si-set up o yung tank na, sa meta ngayon yung tank na nagbibigay ng vision? Saan I would go for vision. Mas gusto ko yung mga type of tank na medyo aggressive na agad as early as level 1 and 2. Yung talagang nag-i-invade kayo sa buff ng kalaban. Kasi that only means na pagka kayo yung nag-i-invade, there's a possibility that the side lane of your enemy would have to respond. So it's maraming factors 'yon. Pag nag-cut lane yung kaharap nun, there's a possibility na malate siya na mag-respond. Na pwede actually mangyari dito sa game na to. Kasi ang execration, isa sila sa team na kapag may sumugod na isa, tulungan kita. Ganon sila eh. Teamwork makes the dream work. Lagi ang execration, and I like it na nasabi din to ng ating panelist na pag team fight ang laban, dalawang teams ang lagi mo makikita dyan eh. Una dyan ay execration, and I think up for debate, Onyx Magic. So, ngayon, for the first pick, Rob Luna, execration, isa sa pinakamataas na win rate na heroes ngayon na carry. After ng Project Next, biglang bumulaga itong Roger pick na to. Ikaw, Rob, nagki-carry ka din, di ba? Gaano ngayon ka halaga na first pick itong Roger? Kasi ako, carry din ako eh. Pero parang yung Roger talaga ngayon yung isa sa priority pick eh. Priority pick in terms of mas nagiging mabilis kasi yung ikot. Though yesterday, hindi naging maganda yung pag-pick ng Roger. That was actually on the Aura side. Kasi they do have these two carries and iniwan nila sa side lane ang isang Roger, which is didn't work so well for Aura yesterday. Pero eto kasi, alam na natin to. This gonna be a hate hero. So, ang mangyayari dyan, it's gonna be funneled. And together, andito pa yung pinaka ito yung pinaka magandang pick for Benny QT, definitely is Cho. Kita mo naman Kuya Manjin, even sa buhok. Sa buhok niya, ginaya niya eh. Nagmamatch talaga. So, kumbaga, in sync para sa kanya talaga. Para sa kanya talaga tong hero na to. Going back naman dito sa Omega, they have the Tamus and the Farsa. That's gonna be a Haze hero. Actually, naipaisip ako. I was about to say kanina na Haze might go for a Selena, pero if they're gonna be going for a Farsa, they might be going for 2 core here, or baka gawin nila yung usual na ginagawa nila and make Courtesy, Yuzhong, and get something, probably an assassin kung makuha nila yung lance dito para kay Haji. Interesting yung sinabi mo about doon sa Farsa ni Haze na pwede nga natin makita ngayon. Kasi si Haze yung type ng mage support, killing support din to eh. Oo. Ngayon nandito yung Farsa sa side ng
Team Omega. Besides the fact na kaya nilang kumil ng kumil, ang taas din ng wave clear dito ng side ng Omega. So yeah, man, nagme-make sense. Ang gandang opening para dito sa side ng Omega. Pero ngayon, I think, isa sa mga trend ng meta, itong Baksha pick na to. Third pick para sa side ng Execration. Hindi pa sila masyadong nagre-reveal ng supports. Pero, anong meron ngayon dito sa Baksha? Basha, well, syempre of course yung sa parang siyang may innate na siya, di ba? Oo. Na ability na para ka nang may necklace on the hero itself. Pwede niya nang cancelin kagad dito yung parang regeneration rate or kunat man lang dito for the Tamus. Oo. Then aside from that, ang bilis. Actually, pwede mo pang ang pag-isipan is this gonna be really a tank Basha? Is this gonna be a side lane Basha that Onyx sometimes do? So meron pang pwede pang pag-isipan to ng Omega, but I think this might gonna be a Chakno hero. Pero ang maganda kasi dito for the Basha, especially pag si Chakno ang gumagamit, mararamdaman mo talaga siya. He just on the map, nanggugulo, nang i-invade, pero yun nga, yung pinaka-special innate na characteristic ni Chakno is the giving the vision, and Basha would definitely fit that role. Pasok kay Chakno sa pambubuli Mhm. ni Chakno dito. Meanwhile, makikita natin dito ngayon ang Omega banning the Yuzong. So dito na papasok yung sinasabi mo na magkakaubusan ng mga side lanes para sa laban natin. Yuzong, secondary phase ban para dito sa side ng Omega na I think isa sa mga highest win rate ni Sagitnu. Kahapon, last time nakita natin na itong Execration, mahilig din nilang piliin. First pick, itong Yuzong na to. Ano ngayon yung mga natitirang options ng side lane sa side ng Exe? Anong gagamitin ni Sagitnu? May Khalid? Kasi wala na yung Yuzong eh. Well, one thing Khalid is actually Ruby? pwede. Oo. Ruby. So does Xborg. Oh. Was even thinking for a Xborg dito para kay Sagitnu. Something to hold in for the late game. Pero siguro we have to check first kung ano yung magiging final ban dito na Execration. Wala pang hero si Heat. They already canceled dito yung Jawhead. And I think ang tatanggalan nila ng hero talaga si Heat. Well, pinag-usapan din natin pre-draft is Oo. that yung mga nagiging talo ng Omega is pagka nasa-shutdown si Heat. Oo. And yun din yung nagiging punterya. But unfortunately, it's gonna be the Freya. So this is a respect ban para kay Toshi. Para kay Toshi. Actually, hindi naging successful yung Freya ni Toshi last time na nakita natin nung Thursday. Pero favorite din kasi ni Toshi to nung regular season. Ilang beses niya rin napanalo itong hero na to. So, I like the decision from Execration. Nire-respeto nila yung Ling, nire-respeto nila yung Alice, at yung Freya ni Toshi. So, tatlo yung tinarget nila. Totoo. Si Heat, si Hajizi, at saka si Toshi. Yes, well, it's as well with the Alice, di Oo. ba? Talagang, well, the only parang usual ban dyan is definitely the Barats. Kasi parang automatic you ban it. But still, I was really looking at na makpick nila yon during the first two picks nila, pero still, they'll be going. So medyo this is a very aggressive approach for Omega. For Omega, dito na sumegway. And Yung I really Omega like it. bigla. Yeah, Oo. the reason why I like it, Manjin, is that pag kasi, di ba, sinabi natin, Execration, they tend to win it on the late game. It's not already a 100% dahil Omega rin yung nung streak na yon ng Oo. Execration. Pero kasi, you still have to respect yung late game capability ng Execration, and what's the best way to make that not work? Eh di, talunin nyo kagad sila sa early game. Oo, why not, no? Parang sinasabi lagi ng mga tao na Omega nagli-late game din. Pero sabi ng Omega, kaya rin naman namin makipagsuntukan sa umpisa. Meron kaming Selena, fourth pick, 2 mage setup para dito sa side ng Omega. If I'm not mistaken, itong Farsa na to ay gagamitin ngayon ni Toshi. I think nakita ko na rin siyang ginamit to sa side lanes. And if I'm not mistaken, naging successful din. So ngayon, with the 2 mage setup, Akai last pick, Leo Mord last pick para sa Execration. Pinag-uusapan lang yan kanina ng mga panelists natin na baka pwedeng bumalik yan. Pangatlong beses na natin nakita ngayon sa MPL. Rob, anong meron dito sa Leomord na to? Side lane Leomord is back. Isa sa mga signature Execration specialty yan eh. Yes. And
by the way, Sagit no rin talaga. Specialty hero niya rin niya way back on a couple of seasons. Pero ang kagandaan kasi dito for the Leomord, medyo squishy dito ang lineup ng Omega. But you still have to think down yung last pick dito for hit, the Akai. So meaning to say, the Leomord will be forced to use or have a spell dito na Purify dahil kung hindi, pag na-pin down siya dito ng Akai, he'll just gonna get burst down anytime, any day. So, gusto ko yung naging pick dito, yung sagot dito ng Omega. Akai was the best tank that they can use against the Leomord. Tas as well with the Roger. Kasi yung Roger, yes, nagiging range siya. Pero most of the time, whenever he does damage, naka-Lycan form siya. Naka-melee. Naka-melee siya, At yes. ayaw kasi ng Roger yung mga heroes na tinutulak siya palayo. At isa dyan ang hero ni Heat dito, ang Akai. Guys, tapos na ang draft semifinals. Malalaman na natin kung sino ang magwawagi sa game number 1. Pero Rob Luna, ikaw, matanong ko, base sa lineup, mukhang early game ang gustong gawin ng Omega dito at mukhang late game pa rin sa side ng Execration. Kanino ka boboto? Draft lang. Draft lang, gusto ko pumuso dun sa may Leomord, but the Akai, isa to sa pinaka nagpapahirap talaga sa mga melee na mga types of carry. Siguro I would go for Omega at least for game number 1. Omega no? Oo. Sige, tignan natin, boys and girls, kung sino nga ba ang mananalo dito sa game 1. Looking at the items right now, you have 3 boots para dito sa side ng Execration. Meanwhile, parehas ang rotation. Oo, parehas. Dito ng dalawa, except si Hayes at si Heat, Rob Luna, pinapula na kagad dito yung mga objectives. Isang mabilis to para kay Hajizi. Bukod sa Maraming mabilis, rotation to. totoo Oo. yan. Saka parang naka-ready na din kagad kay Haji. Pagpunta niya doon sa may orange buff, binawasan na din doon ng Oo. Akai. Pero look at the pag-cut dito ni Courtesy. This is something eh. Tingnan mo, makikita mo yung lamang dito ng pag-ikot ng Omega. Oo. Kuha na ngayon ni Haji yung dalawang buff niya. Mabilis na siya magle-level 4 at hindi pa nakukuha ni Hate yung kanya. This might be a possible na invade. At talagang gusto talaga ng early game kasi yung invade na sinasabi mo, Rob Luna, online pa yung retribution ni Haji dito. So prepared ang Execration kumuha dito ng early game kills. Lalong-lalo na tatamaan ngayon si Courtesy. Medyo naging overconfident lang. So nagkaroon ng onting error dito ang Omega as Chaknu will punish that one. Naligtas pa yung purple buff ni Hate. Yes, naligtas pa talaga. Pero by the way, Kuya Manjin, we do have here pala from October 27 hanggang November 13, Yun! we have to log in game and participate in the Trickster Village event and get a Halloween candies for a treasure spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day. Yun! For completing the task, magkakaroon ka ng Terisla special skin na Hammer Giant and na guaranteed siya on 10 spin and you don't want to miss that one out. Paikutin nyo na yung spin na yan. Speaking of spin, pinapaikot lang ni Courtesy dito yung kanyang mga sights sa top lane as we are now looking again sa ating preparations dito on the battle spells. Yung retribution dito ay hindi na nagamit para sa pag-invade ng side ng Omega. Ngayon, ang tanong ko dito, Rob Luna, magre-reset ulit yung mga buffs natin at mukhang sa side ng Execration, nakaligtas sila. Yes, nakaligtas No? sila sa early onslaught na pwedeng ibato ng Omega wherein nga yung mas mabilis na pag-level 4 ni Haji. So I guess that's a clear win for at least dito sa Execration. Pero yun na, nag-Mountain Shocker na dito. Mountain Shocker plus the stun, plus yung extra pang stun ng Garrote. First blood. Joke lang, pangalawang kill. I mean, para dito sa Exe, pero yung Omega ay nakakuha ng isa. So reset ulit yung game. Level 5 si GC dito. Meanwhile, level 5 din si Hate. Rob Luna, gaano magiging kaimportante ang Mountain Shocker ngayon? Dahil ang Execration, so may nagsiset up na sa Turtle. Oo, may Oo. setup na sila dito. Pero walang mana dito si Hayes, ha? Oo. There is so much he can do. Just an arrow probably. Tignan natin. Tignan natin dahil si Sagitno ay namumula na ngayon. Si Chaknu ay mag-isang nakipag one-on-one sa tatlo at isa pang arrow ang tatama sa kanya dito. Hindi niya na backs out yung ibang members dito ng Omega as Execration will back off. Back off. Ang galing ng ginawa doon ni Hit. The reason bakit na-reset yung Turtle kasi nasa likod doon si Hit at naalangan doon yung dalawang members ng Execration kasi pwede silang mapin down at nag-back na lang sila. Meanwhile, naipit si Chakno, nandun siya sa may bandang baba nung Turtle Pit.
at siya yung na-sandwich. Oo nga. That was a... Klarong-klaro na nagkaroon ng miscommunication ang execration doon sa turtle fight na yon. Ikaw na nagsabi, naipit pa si Chuck Nu. Instead of siya sana yung gagawa ng space, nalugi pa. Nalugi talaga. And that was a perfect position coming from Heat. Yung binigay na, to be honest, I'm not sure kung nag-hurricane dance siya doon. Nag-hurricane dance? Nag-hurricane dance siya doon sa ibaba. That's the reason na na-cancel and nag-reset yung turtle buff. So, ang pinakamagandang nangyari doon is that bukod sa na-reset, napatay pa nila si Chuck Nu. To be honest, hindi ganon din ka-prepared yung front lines ng Omega that time. Oo. At pwede ngang tuluyan na lang nila agad. And there's must be a possibility baka walang retribution that time yung execration. So hindi nila na-secure or hindi nila pinilit. Or baka talagang sobrang layo. Kasi nga, again, yung pinag-uusapan natin kanina, Chuck Nu versus Heat, parehas sila ng plano na box out yung dalawang heroes dito, pero si Heat, fundamental na pag-iisip, nag-hurricane dance para sure talaga na hindi makakalapit. Kasi again, yung back shot, kapag rumorolyo, na-atake mo eh. Oo. 'Di ba? Yung hurricane dance, na-atake mo nga, pero talagang itutulak ka palayo. Totoo. Oo. Unless range ka para Oo. mabawasan mo yung Akai. Pero now, yung draft dito ng Omega, medyo unti-unti na nating nararamdaman. We're already heading into the mid-game. So Oo. may basag na silang isang Torres sa ibaba. Well, at least, saving grace pa naman for the side of execration. Hindi pa naman sila, pero mukhang mamamatay dito si Etomax. Oy, buti na lang kamo may onting shield na proc. Pero ayon ang tulak na mula dito kay Heat, attacking the Chuck Mamba. Pangalawang pitas na naman. Make that 3 na pala na pitas dito kay Chuck Nu. Mukhang favorite ng Omega ngayon, itong si paring Josh. Paring Josh. Pero that's a clear miscommunication kasi wala nang buhay doon si Etomax eh. And what's the reason sa pagtalon doon ni Chuck Nu? Even though na makapag-pin, makapag-ulti siya, those were 3 heroes. Inhaji was even there. So, there's no point doon sa pagpasok na yun ni Chuck Nu. Meanwhile, namatay pa si Heat. I think ang gusto lang din talagang gawin ng execration dito, yung sinabi mo kanina na iligtas ang isa't isa sa kapahamakan, iligtas yung tower na nasa gitna. Even though si Etomax, muntika na kasi siyang mamatay doon eh. Kaya talagang nangyari. Again, kaso ang problema, it's a trap. It's a trap. Diba? May vision Indeed. kayo ng Mountain Shocker and everything. So, hindi nagwo-work ngayon yung space na gustong gawin ng execration para sa mga carries nila, Rob Luna. Yes, dominant din as well si Curtisi doon sa may top. So does the Leomore dito, hindi siya makapag-push kasi dahil dito sa Farsa, laging clear yung minion wave sa baba. Oo. This is what Omega really wants. Talagang mag-shine sila dito at ipitin at i-choke definitely ang execration. So ngayon, napupunta na ngayon ang execration to the point that they have to turtle it out. Kailangan nilang mag-hold up until late game para at least mag-shine yung mga hero nila. Kasi they have this innate heroes pa rin naman na mag-shine, mag-outscale dito sa mga heroes ng Omega, pero that's only on the late game. Kailangan nang wag paabutin ng Omega dito. Kasi narinig nila din yung panel eh. Yep. Sabi nila, lagi nang gusto ng execution ng late game pala o di early game natin. Sabi dito ni na Coach Dale. And mukhang yun talaga yung nangyayari ngayon. Kasi sinurpresa tayo nitong 2-mage setup na naman ng Omega na hindi natin madalas makita. Yes, yes. And this is perfectly executed right now for Omega, mga kaibigan. And look at how Haze, siya yung isa sa mga nagbibigay talaga dito ng perfect vision for the whole Omega squad. Not only on the traps, the consistent na yung aggressive na mga panay. Look at that. Lagi nilang alam kung nasan yung mga pwesto dito ng mga members ng execration. Oh my, speaking of pwesto, hindi na nakapwesto si Sagitnu. Nakakatakot na ngayon ang Yishun Shin, Benny Cutie sinipa. Pero si Toshi dito, tumitipi-tipi pa. Kasi alam niya na wala na hindi na papasok doon. Pero look Selena dito, medyo nakabang. Haze. Papasok sa trap doon. Haze! Eto, inatake ngayon si Benny Cutie. May trap para kay Haze dito. And Haze, of course, with the veteran moves, triangle opens na naman. Arrow will connect. No, will not connect, I mean. As Omega will take the tower in the bottom side. Omega, ngayon, Rob Luna, what are we seeing? We're seeing 7 minutes in. 7 minutes in. Mukhang ayaw na nilang paabutin to ng late game, Kuya Manjin. I would just like to props it out to Haze. Grabe, that was IQ more than 100. Alam mo yung paglagay niya ng trap doon kay Benny Cutie? In-advance niya sa loob ng boss kasi alam niya na doon magsusunpo, doon papasok si Benny. Doon dadaan. Sabi ni Haze dito, nauna pa ako sa first. Nauna pa talaga siya sa first dahil dito, sabi ng Gillette Instant Replay, hindi na natin yung
nakita. Pero ito, ang ganda ng Mountain Chakra dito. Just to start, tinamaan ng Wow. pana si Etomax. Everything went sideways para dito sa side ng Execration. Now, well, hindi pa naman to totally out. Wala pa namang Lord. May turtle pa. Execration, this is where they shine best. Holding on. Turtling it out. Kaya pa rin naman. They have these heroes na pwedeng mag-defend. And I guess they have to use where they do best talaga. Yung Men- pang late game. Yung 18 minute, kung doon tayo malakas, paabutin natin Paabutin ang 18 natin. minute. Rob Luna, ang sinasabi mo ba sa akin, kailangan nang i-unlock ng Execration dito. Yung favorite technique nila. Alam mo ba kung ano yun? Ano yun? Ano yun? Ang tiis, pogi, technique. Tiis, pogi, technique. Mukhang gusto ko yan. Yung tipong sobrang tanghali na, sobrang init, pero dapat naka-long sleeves ka pa rin. Ay, oo. Tiis, pogi, Hi- technique. Totoo yan. Oo. High beast yung Oo. datingan mo. Kasi oo. mukhang ganun yung laging ginagawa ng Execration. Oo. Tiis-tiis lang hanggat sa maging pogi sa huli. Totoo yan. Totoo yan. Mukhang ganun eh. Kasi, Kahit madulas yung daan, kikirip mo ka dapat. oo, may grip book ka Oo. para pogi. Pogi ka At talaga. mukhang lahat ng games na ginagawa nila kasi ay umaabot sa ganito. Mm. 3 tore na lang yung natitira sa likod. Actually, minsan Oo. nga wala pa eh. Minsan nga wala Oo. pa. Pag na-outplay, ito na yung tiis pogi technique. Nakikita na natin ngayon. Totoo yan. Oo. Totoo yan. Though may items pa rin naman dito yung mga carry na Execration, but look at that. A good Naku pin down po. dito para kay Chakno. At mukhang hindi na kaya ata ng tiis pogi. Medyo Roblona. mahirap. To be honest, Oo. mahirap. Kasi Chakno dito, kaya rin siyang balatan ng mga cores dito ng Omega. Oo. Tapos given pa na dalawa halos yung mage damage. Look at that. Oh, Just so an arrow. Ang nakita mo yung kung gaano kalupit si Haze doon, sinundan niya ng pana No. yung kabayo. Oo. So, kumbaga parang nagtago yung abyssal arrow kasabay ni Barbiel. Kasabay so ni hindi niya Barbiel. masyadong nakita. 155 IQ moves. That's the IQ plays coming Parang, from Hayes. Sabi ni Haze, papunta ka pa lang, nakadating na ako, bata ka pa, boy. Bata ka pa, Ganun boy. si Haze maglaro eh. Oo. Pero I guess, Kuya Manji, nagpapainit pa lang dito ang Execration. This is still a 10,000 lead. Commanding to, of course, for Omega. Pero this is where they draft. Ito Oo. yung winning condition talaga nila eh. Oo. Now, they have to win it early to mid-game. At ayaw na talaga na umabot pa sa late game wherein sumabay at umabot yung mga items ng Exe. Ganito ang lagi nating nakikitang karakteristik sa side ng Execration. Ang lakas makapinoy talaga. Yung tipong magtitiis, buong maghapon magtatrabaho, tapos pawis na ilalakad mo pa rin. Ay, oo. Yung papunta, laban lang talaga. Lagi para sa side ng Execration. Exactly. Oo. Naalala ko pa si Kuya Billy, may post yun. Sabi niya, ang bida nagpapabugbog sa huli. Parang ganun nga So, pero sabi kasi ng Omega dito, Ay, sa una pala. sa una. Nagpapabugbog sa Oo. una. Sa Oo. huli pwede rin. Pwede rin sa Kasi huli. bugbugan na talaga sa huli. Oo. Pero una. Sa una, sa una. Actually, tama ka nga dyan, Rob Luna. Kasi eto na naman, ilang minuto na lang ang natitira. 7 oo. minutes, Seven. ticking time bomb. Totoo ba ang curse? Kasi nga, mind you, Rob Luna, ang nag-break nung 18-minute regular season wins Mhm. ng Execration ay walang iba kung hindi ang Omega na meron ng Lord ngayon. Oo. Considered nga sila na tinawag na sila yung mga sumisira The streak ng mga breakers, the oo. streak breakers. Pero ito na, well, this is still not a Luminous Lord. Red- Pero ang ganda ng hold ng Omega dito. Sasabay both lanes together with the Lord sa bot lane. Tignan natin dahil inaatake ngayon dito si Chakno. Makakatiis pogi pa kaya si Chakno dahil si Barbiel ay papasok na. Ikot, magmumula dito kay Hit. Yung pana ay hindi tatama. Pero ngayon si Curtisi ay nasa loob na ng base at mukhang itong side ng Omega ay magiging disiplinado lang dahil sila ay magbabak. Yung Lord ay mawawala at wala ring magagawa ang side ng Execration kundi magstay lang. Oo, Kundi magstay lang. maghintay. Totoo. Maghintay lang ng maghintay. Well, I guess it's still good for the side of Execration. Yes, nabasag yung gitna nila dito, but they perfectly defended the Lord. Yun nga lang, hindi na nila kayang hold pa yung gitna dahil naubos na nila Oo. yung kanilang mga skills during doon sa my first Lord. I think they could be able to hold this one out. Pero hit dito, mainit. Mainit talaga si Kuya Heat dahil si Chakno ang kanyang first na atakihin. It's killing spree and Mega Minions. OMG! Ang sigaw ng mga fans dito dahil ang Omega ay nakakuha na ng Mega Minions. Benny Cutie, sinusubukan niya ang kanyang best. Pero sabi ni Toshi, saan ka pupunta? From downtown of either airstrike yung pinakita doon ni Toshi. Wow, this is a very dominant
game coming from Omega, not even losing a single Tower. outer turret dito. Parang kiniliti lang yung Torre doon sa baba. And Team Omega, napaka-dominanteng performance para dito sa game number 1. Wow, they look not only refreshed, they're really looking very confident as well din, Manjin. That Akai pick, ang laki, ang daming nagawa doon ni Heat. I mean, yes, Haze, like what we've said, Heat and Haze, if you cannot be able to shut down both of this tank and support, talagang mararamdaman mo yung si Haji. Actually, parang this is definitely a team effort, pero ramdam mo yung dalawang side lane, pati si Haji nag-perform. Even Toshi on the far side. Correct. Rob Luna,